Ang ating serye ay nagsisimula sa isang gwapong binata, ang tipo ng lalaking iisipin ni Newman na magalang at may mabuting asal, isang tunay na ginoo mula sa isang mabuting pamilya. Ngunit sa katotohanan, isa siyang masamang anak. Sino mang makakasalubong niya ay agad na matutuklasan na siya ay walang awa at malupit. Nakikita natin siya sa gitna ng isang away sa isang grupo ng mga lalaking nagtangkang pumasok sa kanyang lugar nang walang pahintulot niya. Hindi nila alam na siya ay isang nakamamatay na halimaw na walang awa. Inaatake niya silang lahat ng mag-isa, at walang kahirap-hirap na natutamba ang bawat isa. Malinaw na isa siyang bihasang mandirigma na may alam sa maraming martial arts at hindi natatakot sa kahit ano. Naiiwasan niya ang bawat tama, nababali ang mga buto, at madaling natatalo ang mga ito. Dahil sa takot, isa sa kanila ang nagsimulang magmura, nagsisising nakapasok pa nga sa kanyang teritoryo. Kinabukasan, sumakay ang aming kasama sa kanyang motorsiklo para makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Nalaman namin na ang pangalan niya ay Hayek, isang estudyante sa high school na nagpas siyang huminto at tumira sa mga lansangan kasama ang kanyang mga kaibigan. Magkasama silang tumatambay, nababagot, hanggang sa isa sa kanila ang nagmungkahi na sumali sa karera ng motorsiklo para kumita ng pera. Sumang-ayon silang lahat at sumama sa kanya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang high school, kung saan nakita natin ang isang grupo ng mga bully. Ang kanang kamay ng kanilang pinuno ang nag-uutos sa iba. Siya ay dominante, nakakatakot, at kinatatakutan siya ng lahat. Walang sino man ang nangangahas na guluhin siya, dahil mangangahulugan iyon ng pagkagalit ng pinuno mismo ng gang. Biglang pumasok ang kasintahan niya, tinatawag siyang kuneho ko. Galit na galit siya at gusto siyang makipagtalo. Biglang naging mapagpakumbaba ang matigas ang ulong maton, at sinabing kahit ano pa ang sabihin mo. Ngumiti siya at sumagot, parang ganoon na nga. Hindi ka na lang basta-basta kuneho ko. Pagkatapos ng klase, isa sa mga bully ang nagsimulang mang-asar sa isang mahinang estudyante, at balak niya itong bugbugin. Sa sandaling iyon, dumaan si Hayek kasama ang kanyang mga kaibigan at nakita ang nangyayari. Naawa sila sa kawawang estudyante. Gusto sanang tumulong ng isa sa mga kaibigan ni Hayek, ngunit pinigilan siya ni Hayek, at sinabing, huwag. Kung tutulungan natin siya, mas lalo lang siyang tatapunan ng mga bully bukas kapag wala tayo. Gamitin mo ang utak mo bago ang kamao mo. Nakinig ang kaibigan niya at nagdesisyong huwag makialam, pero kinutya ng bully si Hayek, akala niya natatakot siya. Doon na nagwala si Hayek at nagdesisyong ipakita ang kanyang kabilang panig. Sinubukan siyang pagkalmayan ng kanyang mga kaibigan, sinasabing, iwan mo na lang sa amin, boss. Inatake nila ang mga bully, at sumiklab ang isang away. Nagawa ng kaibigan ni Hayek na matamba ang isa sa kanila ng madali, ngunit isa pang maton ang nanloko. Kumuha siya ng alikabok at itinapon ito sa mga mata nito para hindi ito makakita. Habang tumatawa, ang digmaan ay puro panlilin lang. Nang akmang babatukan na niya ito, hamarang si Hyuk at pinigilan siya. Sinubukan ng bully na gawin ang parehong trick kay Hyuk, pero hindi ito gumana. Umiwas si Hyuk at ngumisi, sabay sabing, sige na, kilala kita. Ipinanganak kami sa iisang ospital. Binigyan kanila ng diaper habang binabayaran ko ang bill ng doktor para kay mama. Sinugod niya ito at, sa loob ng ilang segundo, tinambas siya ng malakas. Nagulat ang mga bully sa lakas niya at napagtanto nilang hindi lang siya basta ordinaryong tao. Dahil sa takot, tumakbo sila palayo. Nagpasalamat sa kanila ang mahinang estudyante at iginiit na suklian sila. Sabi ni Hyuk, hindi na. Kailangan, pero kung gusto mo talaga, ibili mo kami ng tanghalian. Pumayag ang bata at dinala sila sa isang restaurant. In-order niya ang gusto nila, at kumain silang lahat hanggang sa mabusog. Pagkatapos ay tinanong nila kung bakit siya ang tina-target ng mga bully. Ipinaliwanag niya na dahil iyon sa kanyang kapatid na babae at ipinakita sa kanila ang larawan nito. Natigilan ang kaibigan ni Hyuk. Ang cute at maganda niya, at biro pa niya, pare, mula ngayon, ikaw na ang matalik kong kaibigan. Ikinwento sa kanila ng batang lalaki ang lahat. Ang kanyang kapatid na babae ay isang mabait, matulungin na batang babae, at minamahal ng lahat sa paaralan. Ngunit isa sa mga bully ang may gusto sa kanya, na pinagmamasdan siya mula sa malayo. Hindi siya pinansin ng babae, na siyang ikinainggit ng kasintahan nito. Kaya, sinimulang apihin ng nagseselos na babae at ng mga kaibigan nito ang kapatid nito para pilitin itong huminto.
Inakusahan pa nila ito ng panliligaw sa lalaki at pagtatangkang agawin ito. Ikinulong nila siya sa banyo at pinilit na uminom ng nakakasuklam na bagay. Pinagbantaan nila siyang papatayin kung magsasabi siya kahit kanino. Na-hospital siya pagkatapos noon, at mula noon, binyo-bully na siya dahil sa kanya. Nagalit ng husto si Hyuk at ang kanyang mga kaibigan at gusto siyang tulungan na makaganti. Tinanong nila kung bakit hindi niya sinabi sa punong guro o sa kanyang mga magulang, ngunit sinabi niyang masyado siyang natatakot. Mapanganib ang kanilang pinuno, isang kampyon sa wrestling. Minsan pa nga niyang nasaksihan ang pakikipaglaban ng pinuno sa isa pang matigas na lalaki sa paaralan. Inaasahan ng lahat na mananalo ang malaki at maskuladong lalaki, ngunit tuluyan siyang winasak ng pinuno ng gang, na may kumpiyansa at mahusay sa boxing. Gamit ang mabibilis na suntok, nabasag niya ang ilong ng kanyang kalaban at pinaluhod ito bago tinapos ng isang huling suntok. Simula noon, kinatatakutan siya ng lahat at binibigyan siya ng malaking respeto. Tinapos ng binata ang kanyang kwento at sinabing, gusto kong maging malakas tulad ninyo, para protektahan ang aking sarili at ang aking kapatid. Noong una, tumanggi si Hyuk, dahil ayaw niyang masira niya ang kanyang kinabukasan at huminto sa pag-aaral tulad ng ginawa nila. Pero kalaunan, dahil naawa si Hyuk sa kanya, sinabi niya, sige, magkita tayo bukas sa lugar ko. Masayang sumang-ayon ang bata at nagpasalamat sa kanya. Nang gabing iyon, nakilala namin ang isang taong kamukha ni Hyuk, ang kanyang kakambal. Puyat siya sa pag-aaral. Kahit magkamukha sila, magkaiba ang kanilang personalidad. Magalang, masipag, at laging nangunguna sa klase ang kambal, mahal ng pamilya, hindi tulad ni Hyuk, na ikinahihiya nila. Naisip ni Hyuk ang mahinang batang lalaki na nakilala niya kanina at nag-aalala na baka binyo-bully din ang kanyang kapatid. Tinanong niya kung may nanggugulo sa kanya sa paaralan, ngunit ang kanyang kapatid, na kinakabahan, ay nagsabing maayos naman ang lahat. Gamaan ang pakiramdam ni Hyuk at natulog na. Kinabukasan sa paaralan, kinakabahang tumayo ang mga bully sa harap ng pangalawang pinuno ng kanilang gang, na napansin ang mga pasa sa kanilang mga mukha. Tinanong niya kung sino ang may gawa nito. Dahil sa takot na sabihin sa kanya na iisang tao lang pala iyon, nagsinungaling sila, na sinasabing inatake sila ng isang malaking gang na may mahigit 10 katao. Galit na nangakong maghihiganti ang pangalawang pinuno para sa kanila. Sinimulan ng deputy gang leader na tipunin ang iba pa niyang tauhan para maghanda sa isang laban. Samantala, si Hyuk ay nasa bahay na kumukuha ng litrato ng pamilya. Pagkatapos nila, niyaya siya ng kanyang ama na manatili para sa tanghalian, ngunit tumanggi si Hyuk, sinabing may plano siya kasama ang kanyang mga kaibigan at ayaw niyang mahuli. Umalis siya, kaagad. Pagdating niya sa kanyang mga kaibigan, nadatnan niya ang mga ito na nagtuturo sa mahinang estudyante ng ilang mga galaw sa pagtatanggol sa sarili upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga bully. Mag-focus ka. Kung may lumapit sa iyo mula sa kanan, tumabi ka at tisod mo siya. Mula sa kaliwa, sipin mo siya ng malakas. At ang kamay na ito, ituring mo itong parang martilyo, hampasin mo siya ng buong lakas. Ngunit ang kawawang batang lalaki ay malamaya at patuloy na nagpapaloko. Bigla nilang nakita ang dalawang mapang api na nagtatangkang magnakaw sa isa pang estudyante. Ang kakaiba ay mukhang malakas ang loob ng estudyante para ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi naman. Nagpa siya si Hyuk na tumulong, ngunit sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na hayaan na lang nila ang lahat, dahil hindi raw sulit na makialam siya. Lumapit sila sa mga bully, tinanong kung ano ang gusto nila, ngunit mabilis na nauwi sa away ang lahat. Sa loob ng ilang segundo, natalo ng mga kaibigan ni Hyuk ang mga bully at pinalayas sila sa kanilang lugar. Nagpasalamat sa kanila ang estudyanteng ninakawan at isiniwalat na isa pala siyang wrestler, ngunit natatakot siyang baka kung malaman ng paaralan na ginamit niya ang kanyang lakas para sa karahasan, matanggal siya sa koponan. Nangako siyang gagantihan sila balang araw. Kung sakaling kailanganin mo ng tulong, tawagan mo lang ako. May utang ako sa iyo. Pagkatapos ay umalis siya. Pagdating niya sa kanyang training center, nadatnan niya ang isang babaeng galing sa paaralan na naghihintay sa kanya. Nahihiyang binigyan siya ng babae ng regalo at tumakbo palayo. Nagulat siya ngunit napagtanto niyang gusto siya nito. Natuwa siya at nagpas siyang yayain siyang lumabas. Pagkatapos ng kanyang susunod na kompetisyon, pagpasok niya sa gym, sinigawan siya ng kanyang coach dahil sa pagkahuli na naman.
Kinabukasan, bumisita si Hyuk at ang kanyang mga kaibigan sa ospital upang tingnan ang kalagayan ng kapatid ng mahinang estudyante. Nagbihis ng maayos ang kanyang mga kaibigan, umaasang mapabilib siya, ngunit pagpasok nila, nagpanik siya. Trauma pa rin siya at hindi makapagsalita dahil sa kanyang pinagdaanan. Dahil si Hyuk ay isang ginoo, may dala siyang maliit na regalo. Nagulat ang lahat, kailan pa siya naging ganito kabait. Pero bahagya siyang ngumiti, halatang naantig sa kabaitan nito. Samantala, ang mga bully kanina ay nagtitipon ng mas maraming miyembro para maghayganti kay Hyuk at sa mga kaibigan nito. Kabilang sa kanila ang isang mabait at napupuot sa karahasan, ngunit napilitan siyang sumali. Nakarating sila sa lugar ni Hyuk at hinintay sila. Nang dumating si Hyuk at ang kanyang mga kaibigan, nagulat ang mga bully nang makitang 3 na lang sila sa halip na 10 na sinabi sa kanila. Tumawa sila, minamaliit sila, nang hindi nila namamalayan na kaya pala ng 3 iyon na labanan ang isang hukbo. Nagbanta ang mga bully na ibibigay ang mahinang estudyante para bugbugin nila ito, kung hindi ay pagsisisihan nila ito. Isang malaking away ang sumiklab. Matinding lumaban sina Hyuk at ang kanyang mga kaibigan at madali nilang natalo ang marami sa kanila. Kinabahan ang mahinang batang lalaki, ngunit sinabihan siya ni Hyuk, huwag mag-alala, manood at matuto. Iniabot niya sa kanya ang kanyang bag at sumabak sa laban. Mabilis at malakas ang mga galaw ni Hyuk. Naiiwasan niya ang bawat atake, at nagiging halimaw sa larangan ng digmaan. Isa-isa, natatalo niya silang lahat. Lahat ay namangha sa kanyang lakas. Walang nang ahas na harapin siya. Pagkatapos, pumasok ang mabait at mapang-api na si Hyuk. Hinamon niya si Hyuk ng isang laban, hiniling sa huling pagkakataon na isuko ang mahinang estudyante ng mapayapa, dahil kinasusuklaman nito ang karahasan. Pero si Hyuk, dahil sa kanyang karangalan, ay tumanggi. Hinding-hindi namin iiwan ang aming mga sarili. Kahit na ang kapalit nito ay ang aming buhay, isa na lang ang natitira, ang lumaban. Maghaharap silang dalawa, halos magkapareho ang kanilang husay at bilis. Sa una, mukhang mahina ang mabait na Maton, ngunit lumabas na mabilis at disiplinado siya, isang tunay na mandirigma. Natigilan ang mga tao. Walang makapagsasabi kung sino ang mananalo. Nagpa siya si Hyuk na ilabas ang kanyang buong lakas para tapusin ito, ngunit nang sandaling iyon, narinig nila ang papalapit na sirena ng pulisya. Nataranta ang mga bully at tumakbo palayo. Tumakas din si Hyuk at ang kanyang mga kaibigan. Ayaw nila ng gulo sa mga pulis. Pagkatapos, nakaramdam ng pagkakasala ang mahinang batang lalaki dahil sa pagudyok sa kanila sa lahat ng ito. Humingi siya ng tawad, pero ngumiti si Hyuk at sinabing, huwag kang humingi ng tawad. Kaibigan ka namin. Tungkulin naming protektahan ka. Ganyan naman ang pagkakaibigan, di ba? Treat mo na lang kami ng tanghalian sa susunod. Tumawa silang lahat, at masayang sumang-ayon ang bata. Samantala, nalaman ng pinuno ng gang ang nangyari. Tinipon niya ang lahat ng miyembro at pinagalitan sila. Tiningnan niya ang mabait na bully at sinabing, bakit mo itinago sa akin ang iyong husay sa pakikipaglaban? Kung alam ko lang na ganito kakalakas, ginawa na sana kitang kanang kamay ko. Humingi ng tawad ang bata at inamin na ayaw niya ng karahasan at gusto nang umalis sa gang. Nagulat ang pinuno sa kanyang katapatan, ngunit pumayag siya. Sa isang kondisyon, dapat siyang mangakong hindi na muling sasali sa mga away. Nangako ang bata at umalis sa barkada, inaakalang tapos na ang lahat. Pero pagbalik niya sa klase, sinimulan siyang provoke ng ibang mga bully. Binubuli nila ang isang bingi na estudyante sa harap niya para magalit ito at sirain ang pangako nito. Inagaw nila ang hearing aid niya at binuhusan ng juice, para pilitin siyang lumaban. Sa wakas ay nawalan siya ng gana at muntik na silang atakihin, ngunit sa kabutihang palad, pumasok ang guro. Nagsinungaling ang mga bully, nagkukunwaring nagbibiro lang sila. Hindi sila ibinunyag ng mabait na bully, takot na lumala ang sitwasyon. Kalaunan, pumunta siya sa banyo para maghugas ng katawan. Nagpasalamat sa kanya ang bingi at humingi ng tawad sa panggugulo. Samantala, natuklasan ng deputy gang leader ang katotohanan na si Hyuk at ang kanyang mga kaibigan ang nambugbog sa kanila. Sa galit, tinipon niya ang mga bully sa isang bakanteng silid-aralan at binugbog niya sila bilang parusa. Sinampal pa nga niya ang kasintahan ng pinuno ng gang, at sinabing, ikaw ang may gawa ng gulo na ito dahil sa selos mo. Umiyak ang babae at nangakong hindi na muling bubulihan ang sinuman, ngunit binalaan siya nito, hindi ka maaaring tumigil ngayon.
Kung otters tayo, masisira ang reputasyon ng ating gang. Iisipin ng mga tao na takot tayo sa lalaking iyon, si Hyuk. Ako na mismo ang bahala dito. Tinawagan niya ang isang kakilala niyang propesyonal na boksingero at sinabing naroon ang lalaking nagngangalang Hyuk. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagdudulot ng gulo sa aking lugar. Gusto kong turuan mo sila ng leksyon. Pumayag ang mandirigma, ngunit binalaan siya na iyon na ang huling pabor na gagawin niya para sa kanya. Maya-maya, nakita natin ang wrestler na nag-e-ensayo muli. Ang babaeng may gusto sa kanya ay nakamasid mula sa malayo. Nahiya siya, sinabihan itong maghintay sa labas, nagpalit ng damit, at inihatid siya pauwi. Pinaalalahanan siya nito na mag-focus sa pag-aaral dahil malapit na ang mga pagsusulit. Napangiti siya, masaya na nagmamalasakit ito sa kanya, dahil pakiramdam niya ay maaaring magustuhan din siya nito. Samantala, ang mahinang estudyante ay pumunta sa ospital at nalaman mula sa doktor na ang kanyang kapatid ay gumagaling na at maaari nang makalabas ng ospital. Tuwang-tuwa siya at inuwi niya ito, buong pagmamalaking ikinukwento kung paano siya mas malakas ngayon at kung paano niya ito mapoprotektahan mula sa sino mang muling mananakit sa kanya. Ngumiti ang kanyang kapatid at nagpasalamat sa kanya, ngunit biglang lumitaw ang dalawang mapang api na gustong isama siya. Sa pagkakataong ito, nagpa siya ang kanyang kapatid na ipagtanggol siya. Naghanda siyang labanan sila, at sinimulan siyang kotsain ng mga bully dahil sa tingin nila ay mahina siya. Ngunit ginamit niya ang mga galaw na natutunan niya kay Hyuk at nagawa niyang tamaan ang isa sa mga ito ng sapat na lakas para matambo siya sa lupa. Nabigla ang bully sa lakas nito, kaya sinunggaban niya ang kapatid bilang bihag at pinagbantaan. Natatakot at nagpanik ang bata para sa kanya. Hindi niya natutunan ang gagawin sa ganitong mga sitwasyon at hindi siya makapag-react ng maayos. Sinamantala iyon ng bully at binubugbog siya. Samantala, pinuntahan ni Hyuk ang kanyang mga kaibigan, ngunit nabigla siya nang makita silang lahat na nakahandusay sa lupa. Nakita niya ang mandirigmang ipinadala ng bully na naghihintay sa kanya at napagtanto niyang siya ang may gawa nito. Nagpa siya si Hyuk na pabagsakin siya, at nagsimula ang isang malaking away sa pagitan nila. Nagawa ng mandirigma na tumama ng ilang tama at matambo si Hyuk. Akala niya nanalo na siya, ngunit lumabas na nagkukunwari lamang si Hyuk. Gusto niyang subukan ang lakas ng kanyang kalaban. Pagkatapos, nagpa siya si Hyuk na lumaban ng seryoso. Gamit ang kanyang lihim na galaw, hinawakan niya ang braso ng mandirigma at pinagbantaan itong baliin kung hindi ito susuko. Tumanggi ang mandirigma, kaya hinampos siya ni Hyuk sa ulo at nawalan ito ng malay. Nang magising ang mandirigma, nakita niya si Hyuk at ang mga kaibigan nito na nakatayo sa harap niya at napagtanto niyang hindi nila ninakaw ang pera niya. Nagulat siya dahil sinabi sa kanya ng bully na isa silang gang na nagnanakaw sa mga estudyante. Napagtanto niyang niloko siya at nagpa siyang tulungan na lang sila. Sinabi niya sa kanila kung nasaan ang mahinang estudyante at ang kanyang kapatid na babae. Doon, binubugbog ng amo ng bully ang kawawang bata at binabali ang mga buto sa mukha nito sa harap ng kanyang kapatid. Sinabihan niya itong pumayag na maging kasintahan niya, at pagkatapos ay iiwan niya ang kapatid nito at gagawin siyang reyna ng paaralan. Natahimik ang lahat nang bigyan siya nito ng ultimatum, ngunit tumanggi ito dahil hindi niya ito mahal. Galit na galit, patuloy niyang binugbog ng brutal ang kanyang kapatid para pagsisihan ito. Binigyan niya ito ng huling pagkakataon na pumayag, o panoorin itong mamatay sa harap niya. Biglang dumating si Hyuk sakay ng kanyang motorsiklo upang iligtas sila. Bumaba siya, puno ng kumpiyansa. Pinalibutan nila siya, ngunit hindi sila binigyan ng pagkakataon ni Hyuk. Sabi niya, alam mo ba ang natutunan ko sa paaralan? Kapag may humadlang sa daan ko, dinudurog ko muna ito. Pinalipad niya ang dalawa sa kanila sa isang tama lang. Natatarante ang iba, pero sinunggaban niya ang mga ito at pinagbabaril, sinasabing kung magagalit siya, hindi siya hihingi ng tawad. Nalaman natin na bahagi pala ito ng plano ni Hyuk para ilihis ang atensyon nila habang palihim na pumapasok ang mga kaibigan niya para iligtas ang mahinang estudyante at ang kapatid nito. Nagtagumpay sila at ligtas na nakatakas. Nag-iisang nilabanan ni Hyuk ang buong barkada at natalo silang lahat, kaya't naiwan silang gumagapang sa lupa. Nabigla ang assistant ng boss sa kapangyarihan ni Hyuk at sinabi rito na maaalala niya ang mukha nito at maghihiganti balang araw. Hindi sumagot si Hyuk. Naglakad na lang siya palayo, matapos ang kanyang misyon. Kalaunan, patuloy na pinahihirapan ng mga bully sa klase ang estudyanteng may kapansanan sa pandinig.
Tinalian nila ito ng sinturon sa leeg at sinakal. Nagpa siya ang mabait na bully na ipagtanggol siya, inatake ang iba, at binugbog sila. Tuwang-tuwa ang mga bully. Gumana ang kanilang plano. Nagawa nila siyang pukawin, na nangangahulugang sinira niya ang pangako niya sa kanilang amo na hindi nalalaban. Ngayon, gusto na nila ng paghihiganti. Tinipon nila ang isang malaking grupo ng mga miyembro ng gang para tambangan siya sa labas ng silid-aralan, ngunit hindi siya natatakot sa kanila. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit at madaling natalo ang marami sa kanila sa loob lamang ng wala pang isang minuto, na nabali ang mga buto at mukha. Walang makakapidyo sa kanya. Nilapitan niya ang kanilang pinuno at naghanda para labanan ito, ngunit hinayaan na lang siya ng pinuno na suntukin siya nito. Nabigla ang mabait na maton dito. Lumalabas na ginawa iyon ng pinuno dahil may malapit na guro. Inakala ng guro na ang mabait na bully ang siyang marahas kaya dinala niya ito sa opisina para sa pagtatanong. Nang gabing iyon, iniuwi ni Hyuk ang kawawang estudyante at ang kanyang kapatid na babae. Gusto niyang dalhin ang bata sa ospital, ngunit tumanggi ang bata, sinasabing ayos lang siya. Tinulungan ni Hyuk ang kanyang kapatid na ipasok siya sa loob, at nanatili sa tabi nito buong gabi upang aliwin ito. Sinabi niya rito na ayos lang ang kanyang kapatid, para hindi ito makaramdam ng pagkakasala. Ngunit pagbalik niya sa kanyang silid, tahimik niyang tiniis ang sakit ng pambubugbog. Kinabukasan, ginaisang siya ng kanyang kapatid na babae. Patuloy siyang tinatawagan ng babae, ngunit hindi niya ito sinasagot. Labis niyang ikinagulat ang pagkaalam niya na patay na ito. Napaiyak siya ng husto, nangako kang paprotektahan mo ako. Paano mo ako nagawang iwanang wasak ng ganito? Nagtipon-tipon sina Hyuk at ang kanyang mga kaibigan, at tinatanong kung ano ang nangyari. Natututunan nila ang lahat mula sa mga kapitbahay. Nakarating ang balita sa maton na nambugbog sa kanya. Sa halip na makaramdam ng pagkakasala, tumawa siya. Siya ay mayabang, iniisip na ngayon ay matatakot na ang lahat sa kanya, at wala nang mga ngahas na hawakan siyang muli. Galit na galit ang mga kaibigan ni Hyuk. Isa sa kanila ang gustong lumaban sa mga bully upang ipaghiganti ang bata. Pero pinigilan siya ni Hyuk. Dinala niya sila sa istasyon ng pulis para maghain ng ulat. Sinabi nila sa investigador ang lahat, pero hindi siya naniwala sa kanila. Iniisip na nagsisinungaling sila dahil kilalang mga manggugulo sila na lumiban sa paaralan. Bigong umalis ang mga batang lalaki sa istasyon. Napagpasyahan nilang magdaos ng isang alaala para sa kawawang batang lalaki. Ipininta nila ang larawan nito sa kanilang kapitbahayan, inalala ang mga alaala nila kasama ito, at umiyak dahil hindi na nila ito makikita muli. Humingi sila ng tawad sa kanya at nangakong pananatilihin ang kanyang espiritu sa loob nila, na makakamit nila ang hustisya para sa kanya, anuman ang kapalit. Kalaunan, nakipagpulong ang punong guro sa mga guro upang talakayin ang pagkamatay ng bata. Iginiit ng isang guro na siya ay isang mabuti at hindi nakakapinsalang estudyante na hindi kailanman nagdulot ng gulo, kaya malamang may nangyari sa kanya. Pero sabi ng punong guro, namatay ito sa bahay at ayaw niyang parusahan ang mga bully. Natatakot siyang masira ang reputasyon ng paaralan. Pagkatapos, binisita ni Hyuk at ng kanyang mga kaibigan ang kapatid ng batang namatay, na wala nang natitirang kasama at labis na nasasaktan. Dinalhan nila siya ng pagkain at tinawag siya, ngunit ikinulong niya ang sarili sa kanyang silid at ayaw lumabas. Napagtanto nilang natatakot pa rin siya at wala pa siyang tiwala sa kahit sino. Iniwan nila ang pagkain sa kanyang pintuan at patuloy na pumupunta araw-araw para tingnan ang kanyang kalagayan. Araw-araw, hanggang isang araw, binuksan niya ang telepono ng kanyang kapatid at nakita ang mga larawan nito na nakangiti kasama si Hyuk at ang mga kaibigan nito. Napagtanto niya kung gaano ito kasaya kasama sila at kung gaano niya sila pinagkakatiwalaan. Nagpasya rin siyang magtiwala sa kanila. Sa pagkakataong ito, lumabas siya para kausapin sila. Tuwang-tuwa sila na sa wakas ay nagsalita na siya at niyaya siyang sumama sa kanila sa kanilang karaniwang tambayan. Kasabay nito, naroon ang mabait na bully, na ngayon ay hindi makatarung ang pinatalsik sa paaralan, at nalulungkot sa nangyari sa kanya. Nagkataon na dumating din ang mandirigma para tingnan sila. Nang makita niya ang mabait na maton, sinubukan niya itong biruin, ngunit ang bata, na puno ng galit, ay hindi ito tinanggap at hinamon siya ng away. Sinubukan siyang pakalmayan ng mandirigma, sinasabing ayaw niyang lumaban dahil natatakot din siyang mapatalsik, ngunit inatake pa rin siya ng mabait na maton, at muntik nang sumiklab ang isang malaking away sa pagitan nila.
Mabuti na lang at dumating si Hyuk sa tamang oras, iniisip na mapipigilan niya sila, ngunit hindi nila siya pinansin at nagpatuloy sa pag-aaway na parang mga bata. Kalaunan, silang tatlo, si Hyuk, ang mabait na bully, at ang mandirigma, ay nagsimulang mag-away ng may paglalaro, habang ang mga kaibigan ni Hyuk ay nanonood at nagtawanan. Pareho silang malalakas, bawat isa ay gumagamit ng kani-kanilang kasanayan sa pakikipaglaban, wrestling, martial arts, at mga diskarte sa kalye, hanggang sa silang lahat ay mapagod. Pumasok ang mga kaibigan ni Hyuk para paghiwalayin sila, at natawa ang babae sa kanilang parang bata na ugali. Si Hyuk, na may mainit na puso, ay natuwa na napasaya niya ito at natulungan siyang makalimutan ang sakit ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Kalaunan, nakausap niya ang mandirigma at nalaman na tinawag ng paaralan ang pagkamatay ng kawawang bata bilang isang aksidente at tuluyang isinara ang kaso. Nabigla si Hyuk sa kanyang narinig, at nagalit dahil nawala ang mga karapatan ng kanilang kaibigan. Pinauwi niya ang kanyang kapatid na babae, at pagkatapos ay isinakay ito sa kanyang motorsiklo para ihatid. Pagkatapos nito, nagpa siya si Hyuk na maghayganti sa grupo ng mga bully. Narinig ito ng mabait na bully, at nagpas siyang sumama sa kanya, dahil gusto rin niyang maghayganti. Total, pinatalsik siya sa paaralan dahil sa kanila. Sinabi niya sa kanila na ang gang ay may humigit kumulang 100 miyembro, na nahahati sa dalawang grupo, na nangangahulugang imposibleng talunin silang lahat ng sabay-sabay. Kakailanganin nila ng matibay na plano at pagtutulungan para maabot ang pinuno, na siyang pinakamalakas sa kanila. Nakilala ni Hyuk at ng mabait na bully ang isa sa mga miyembro ng gang, na dumating kasama ang isang malaking grupo ng mga bully para atakihin sila. Ang hindi niya alam ay talagang halimaw si Hyuk at ang mabait na bully. Sumusugod sila sa mga bully at nagsimulang makipaglaban sa kanila. Bawat isa ay sabay-sabay na lumalaban sa ilan, kaya madali silang nadudurog. Sa huli, nagpaligsahan pa sila para malaman kung sino ang mas maraming tao ang mambubugbog. Nagawa nilang manalo sa laban ng hindi man lang ginagamit ang kanilang buong lakas. Nabigla ang miyembro ng gang sa kanilang kapangyarihan at natakot. Umatras siya at sinubukang makipagkasundo, na sinasabing, "Pakiusap, isipin mo akong especially iya mo, potato. Isa lamang akong mahirap na tao. Ibibigay ko sa iyo ang anumang impormasyon na gusto mo. Huwag mo lang akong saktan." Sinimulan niya silang bigyan ng impormasyon tungkol sa gang, at nangakong tutulungan sila sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa kanila ng lahat ng nangyayari. Nagpa siya si Hyuk at ang mabait na bully na gamitin ang impormasyong ito ng matalino. Nang gabing iyon, isinabuhay nila ang kanilang plano. Naghiwalay sila, at bawat isa sa kanila ay humarap sa iba't ibang miyembro ng gang. Patuloy silang inaabangan at tinatalo sila, isa-isa. Kinabukasan, nakita natin ang babaeng may gusto sa wrestler na naghihintay sa kanya. Plano nilang lumabas ng magkasama, ngunit napansin siya ng assistant ng pinuno at nabighani sa kanyang kagandahan. Siya yung tipo ng lalaking naglalaway sa kahit sinong magandang babae na makita niya. Gagalagalin niya ito at susubukang agawin, pero sa kabutihang palad, dumating ang wrestler sa tamang oras. Sabi niya, "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi lahat ng sariwang karne ay iyon ang mahawakan." Namumula sa galit ang mga mata niya. Hinawakan niya sa braso ang isa sa mga bully, halos mabali ito, at binalaan silang huwag nang lalapit pa sa kanyang kasintahan. Pagkatapos, inilayo niya ito mula roon. Tuwang-tuwa ang babae sa ginawa niya, at lalo pa siyang nagustuhan. Nagsisimula silang gumugol ng mas maraming oras na magkasama, at mas nakilala ang isa't isa. Pumunta sila sa isang konsyerto, at nahihiya ang wrestler dahil ito ang unang pagkakataon na lumabas siya kasama ang isang babae. Ngunit patuloy itong lumalapit sa kanya, at kumukuha ng mga litrato kasama siya para maging mas komportable siya. Kalaunan, nakapagpahinga na rin siya sa tabi niya. Sinamahan niya itong magbisikleta pagkatapos. Pumunta sila sa isang amusement park at sinubukan ang lahat ng rides ng magkasama, nagtatawanan at nagsasaya. Binilhan niya ito ng paborito nitong lasa ng ice cream, at ginugol nila ang isang magandang araw na magkasama. Habang pauwi, hinatid niya ito pabalik at sinabihan, "Ipagpaliban muna natin ang tungkol sa pakikipag-date hanggang sa matapos ko ang championship. Pagkatapos, gagraduate ka rin, at magkasama tayong mag-aaral sa kolehiyo. Tayo ang magiging pinakamahusay na magkasintahan, at sasakupan ang mundo."
Ngunit nagalit ang nakakasuklam na assistant ng pinuno dahil ito ang pangalawang beses na tinanggihan siya. Nagpasya siyang maghayganti sa wrestler at sirain ang kanyang kinabukasan. Kinabukasan, pinukaw niya ang galit ng kapitan ng koponan, sinabihan itong titipunin niya ang kanyang mga tauhan at bubugbugin ang wrestler pagkatapos ng klase. Nagalit ang kapitan at binalaan siya, kung sasaktan mo ang sinuman sa aking koponan, ako mismo ang babuwag sa iyo. Ngunit bahagi lamang ito ng plano ng katulong. Lihim niyang itinala ang argumento at nagkalat ng mga tsismis na gumagamit ng karahasan ang koponan ng wrestler laban sa mas mahihinang mga estudyante. Nakarating ang video sa administrasyon ng paaralan, at dahil dito, malapit nang mabuwag ang buong koponan ng wrestling. Nagpasya ang kapitan na akuan ang sisi para protektahan ang koponan. Pumunta siya sa administrasyon ng paaralan, lumuhad sa sahig, at humingi ng tawad sa lahat. Sinabi niya sa kanila na aalis na siya sa koponan at nagmakaawa na huwag nilang parusahan ang iba, na walang kinalaman dito. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Pagkatapos noon, ginawa ng aming kaibigang wrestler ang lahat para makabawi sa nangyari. Nang dumating ang araw ng kampyonato, dumating si Hyuk at ang kanyang mga kaibigan upang mag-cheer para sa kanya. Lumaban ang wrestler ng buong lakas, nanalo sa bawat laban sa pamamagitan ng knockout, at nakuha ang unang pwesto sa buong torneo. Lahat ay namangha sa kanyang kapangyarihan, naghihiyawan sa kanyang pangalan at nagdiriwang ng kanyang tagumpay. Masaya ang lahat, kahit ang ating bida. Ngunit nakita niya ang mapang api, na siyang sanhi ng lahat ng pagdurusa, at niyaya si Hyuk na sumama sa kanya. Habang nasa daan, nakaramdam ng pagkakasala si Hyuk sa pagtakas. Hininto niya ang kanyang motorsiklo at kinausap ito. Sinabihan niya itong hindi dapat siya ang nagtatago. Siya ang biktima. Sabi niya, ang masungit na mapang api na iyon ang dapat magbayad ng halaga. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid mo, at nawala ang matalik kong kaibigan. Pero mukhang wala na siyang pag-asa at sinabing, wala na akong magagawa. Napagdesisyonan ko nang umalis ng bansa sa susunod na linggo. Nangako si Hyuk sa kanya na papaaminin niya sa bully ang krimen niya at hihingi ng tawad sa kanya. Naniwala siya sa kanya, at nagsimula silang maglakad ng magkasama. Gayunpaman, nilinlang siya ng babaeng bully. Sinabi niya sa kanya na may naghihintay sa kanya sa labas, at inalok siyang ihatid siya roon. Naniwala sa kanya ang kawawang babae, at sumama sa kanya, para lamang malaman na ito ay isang patibong na inilagay ng kasuklam-suklam na bully upang siya ay dukutin. Nang marinig ito ng wrestler, tumakbo siya upang iligtas ang babae. Pagdating niya sa lokasyon kung saan siya nakakulong, at nadatnan niya ang bully na naghihintay sa kanya, kinukutsa siya para mangasar. Ngumisi ang bully, nakuha ko ang girlfriend mo, champ, at ano ang magagawa mo tungkol dito? Isa ka lang wrestler, walang magawa sa banig. Nawalan ng kontrol ang wrestler sa kanyang galit. Sabi niya, alam mo ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sabi nila, ang kabaitan ko raw ay hinding-hindi malilimutan. Kaya kunin mo ito, ipaalala ko sa iyo. Pagkatapos, mahal na manonood, pinakawalan niya ang kanyang galit. Sumugod siya sa kanila na parang isang mabangis na hayop, isa-isang dinudurog ang lahat ng mga mapang api. Madali niya silang dinudurog, walang sino man sa kanila ang makakapigil sa kanya. Sa wakas, narating niya ang nakapandidiring maton at sinabing, Tara, ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo. Pinapaawa mo pa nga ako sa'yo. Sige, suntukin mo ako, hahayaan kitang patunayan kung gaano ka talaga kalambot. Sinubukan siyang suntukin ng maton gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit nasugatan din niya ang sarili niyang kamay. Napagtanto niyang hindi lang ordinaryong tao ang kanyang kalaban. Sinamantala ng wrestler ang pagkakataon at walang humpay siyang inatake. Idiniin niya ito sa pader at paulit-ulit na hinahampas, kanan, kaliwa, ng paulit-ulit, hanggang sa mabali ang mga buto ng bully. Dahil sa takot, napagtanto ng bully na malapit na ang kanyang katapusan. Ang wrestler, na puno ng galit at sakit, ay malapit na siyang tuluyang patayin, para masigurong hindi na niya muling masasaktan ang kanyang kasintahan. Ngunit sa tamang oras, dumating si Hyuk at pinigilan siya. Sinabihan niya itong dalhin ang kanyang kasintahan sa ospital at iwanan na lang sa kanya ang iba pa. Nakinig ang wrestler, tiningnan ang kanyang walang malay na kasintahan na nakahiga sa lupa, at naramdaman ang pagkadurog ng kanyang puso.
Naalala niya ang lahat ng magagandang sandali na kanilang pinagsamahan at nakokonsensya siya na nasaktan ito dahil sa kanya. Dahan-dahan niya itong binuhat at dinala sa ospital. Samantala, nilapitan ng bidang babae ang natumbang bully, na halos wala ng malay, ngunit tumatawa pa rin para pukawin ito. Nawala sa galit si Hayek at sinuntok siya hanggang sa mawalan ng malay. Pagkatapos ay lumapit siya sa babae at niyakap ito para aliwin, sabay mahinang sinabi, "Proud ako sa iyo. Matapang ka." Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha at nagpasalamat sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Pagkalipas ng isang linggo, nalaman natin na naglakbay pala ito at sina Hyuk at ang mabait na bully ay nagsimulang magsanay ng husto upang matalo nila ang pinuno ng gang. Kasabay nito, nalaman natin na ang wrestler ay pinatalsik sa koponan ng paaralan at nawasak ang kanyang kinabukasan. Nakalulungkot, kailangan din niyang layuan ang kanyang kasintahan para sa sarili nitong kabutihan. Nagpakulay siya ng buhok at nagpas siyang maging isang tulisan para makaganti sa pinuno ng gang. At mula rito, mahal kong manonood, masasabi ko sa iyo, kumpleto na ang koponan at mula sa puntong ito, handa na silang harapin ang lahat. Lumaban siya sa pinuno sa teritoryo nito at isang malaking labanan ang naganap sa pagitan nila. Ngunit nabigla siya sa kung gaano kalakas ang pinuno. Hindi niya ito nahabol at natalo ng husto. Mga pasa at pira-piraso ang mukha niya at napagtanto niyang hindi niya ito matatalo ng mag-isa, kaya nagpa siya siyang makipagtulungan kay Hayek at sa mabait na bully. Nagsama-sama silang lahat at nagsimulang magplano na wasakin hanggang magpakailanman. Kailangan nating ibigay ang hustisya gamit ang sarili nating mga kamay, sabi ni Hyuk. Kinontak niya ang kanilang especially iya sa loob ng gang upang makakuha ng mahahalagang impormasyon para sa kanilang misyon. Sinabi sa kanya ng especially iya na ang buong gang ay magtitipon sa isang lugar. Maaaring ito na lamang ang kanilang pagkakataon upang mapabagsak silang lahat, ngunit lumabas na matalino ang pinuno ng gang. Natuklasan niya ang pagtataksil ng especially iya at pinilit itong magbigay kay Hayek ng maling impormasyon. Kalaunan, tinawagan ng especially iya si Hyuk, humingi ng tawad, at nagpasalamat sa pagsisikap na protektahan siya. Pinalakas ng loob siya ni Hyuk, sinabing aayusin niya ang lahat. Kinabukasan, nagsimula ang plano. Umalis si Hyuk ng bahay, ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid, sinabing may mahalagang bagay itong gustong sabihin sa kanya. Dahil nagmamadali si Hayek, hiniling niya rito na maghintay hanggang sa siya ay bumalik, na nangangakong mag-uusap sila mamaya. Naglakad siya palayo, hindi alam ang mangyayari. Samantala, napagtanto ng kanyang mga kaibigan na kung sakaling magkamali si Hayek, mapapahamak sila. Nagpa siya silang isugal ang kanilang buhay at lumaban sa gang ng mag-isa. Kasabay nito, nagtangkang tambangan ni Hayek ang pinuno ng gang sa isang inabandonang bodega ng kotse. Gusto niya itong wakasan ng tuluyan. Tila hindi natatakot ang pinuno. Pumayag siyang labanan ito para makita kung sino ang mas malakas. Sinubukan ni Hayek na gamitin ang kanyang bilis para umatake, ngunit mas mabilis pa ang pinuno. Patuloy na sumuntok si Hayek, ngunit hinaranggan ng pinuno ang bawat tama. Natamba si Hayek, muling bumangon, at sa wakas ay sumuntok siya na tumama sa mukha ng pinuno. Nabigla ang pinuno, ito ang unang pagkakataon na may nanakit sa kanya. Inamin niyang malakas si Hayek, at saka nagdesisyong gamitin din ang buong kapangyarihan niya. Kasabay nito, ang mabait na bully at ang kanyang mga kaibigan ay nakikipaglaban sa iba pang miyembro ng barkada. Kahit na mas kaunti ang bilang nila, lumaban sila gamit ang lahat ng mayroon sila, hindi umaatres. Nagawa nilang talunin ang marami sa kanila, ngunit napagod sila. Pinalibutan sila ng gang at pinabagsak sa lupa. Sinubukan ng mabait na bully na ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan, nilalabanan ang pinakamaraming makakaya niya. Ngunit nang mapagtanto niyang napapaligiran na siya ng lubusan, nagpa siya siyang isakripisyo ang kanyang sarili para walang sino man ang makatulong sa pinuno laban kay Hayek. Lumaban siya hanggang sa kanyang huling hininga, gamit ang lahat ng kanyang kasanayan, ngunit gumamit ang grupo ng mga armas, tinamaan siya ng malakas at iniwan siyang duguan sa lupa. Pagkatapos ay dumating ang wrestler sa tamang oras. "Saan ka nang galing, pare? Kailangan ka namin," sigaw nila. At nang sandaling iyon, pinakawalan ang halimaw. Tumalon siya sa laban, napatumba ang 3 maton sa isang suntok, nabali ang mga buto at nabasag ang mga patpat, naiwan silang lahat na gumagapang sa lupa. 2 na lang ang natitira, ang kanang kamay ng pinuno at ang kanyang katulong, ang pinakamalakas.
Pagkatapos ng pinuno, nagpa siya ang mabait na maton na labanan ang katulong. Minaliit siya ng katulong, iniisip na mahina pa rin siya, ngunit hindi niya alam kung gaano nakalakas ang maton pagkatapos ng pagsasanay. Iniiwasan niya ang lahat ng kanyang mga atake, hanggang sa dumating ang perpektong sandali. Tumalon siya sa ere, sinuntok ito ng malakas sa mukha, hinawakan ang ulo nito, at inihampas ito sa lupa. Ngunit ang katulong ay hindi madali. Nakatakas siya sa tamang oras, at lumaban ng buong lakas. Naalala ng mabait na maton ang kanyang pagsasanay, kumuha ng isang pamalon na bakal, at paulit-ulit siyang hinampes, na ikinasugat ng kanyang braso at binti para mapabagal siya. Idiniin niya ito sa pader, at tinapos ng isang malakas na suntok, na sinasabing, ito ay para sa batang pinatay mo. Samantala, nilalabanan ng wrestler ang kanang kamay ng pinuno, isang eksperto sa kung fu. Tiniis niya ang hindi mabilang na mga suntok, hanggang sa makahanap siya ng butas, umatake mula sa likuran, at patuloy na sumuntok hanggang sa matamban niya ito ng hindi inaasahan. Dahil natalo ang parehong tenyente, ang natitira na lang ay si Hyuk laban sa pinuno ng gang. Brutal ang laban. Ginamit ng pinuno ang madilim na sulok ng bodega para sa kanyang kalamangan, binaril si Hyuk at nawala. Si Hyuk, kahit pagod na pagod, ay tumangging sumuko. Naalala niya ang kanyang pagsasanay, inalam ang kahinaan ng pinuno, at ginamit ito. Ibinagsak niya ito sa lupa, tumalon, at nagpakawala ng isang malakas na pangwakas na galaw. Nawalan ng malay ang pinuno. Nanalo si Hyuk sa laban. Natamba si Hyuk dahil sa pagod, at nagpahinga pagkatapos. Dumating ang kanyang mga kaibigan upang tingnan siya, at nakahinga siya ng maluwag nang makita silang ligtas. Ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay. Nawasak ang grupo. Kumuha sila ng litrato sa tabi ng drawing ng kawawang estudyanteng namatay, dahil alam nilang naipaghiganti na nila ito sa wakas. Nagkataon lang na tinawagan siya ng crush ni Hyuk. Nalaman na niya ang lahat ng nangyari, at naghanda ng sorpresa para sa kaarawan nito. Inamin niya ang kanyang nararamdaman. Gusto kitang makasama. Nagulat si Hyuk. Nakalimutan niyang kaarawan niya pala, pero ngumiti siya, sinasabi rito na gusto rin niya ito. Naghiyawan ang mga kaibigan niya para sa kanila, at nagdala ng cake para ipagdiwang. Nagtawanan at nagsaya ang lahat sa sandaling iyon, akala nila ay tapos na ang bangungot, ngunit biglang nagbago ang lahat. May narinig si Hyuk na ikinagulat niya kaya nagmadali siyang umuwi, para lamang malaman na ang kanyang nakababatang kapatid ay binyo-bully pala sa paaralan sa lahat ng oras na ito. Hindi sinabi sa kanya ng kapatid niya, dahil sa takot na baka magdulot ito ng gulo. Napagtanto ni Hyuk na iyon ang sinubukang sabihin sa kanya ng kapatid niya. Bago siya umalis ng umagang iyon, nakaramdam siya ng matinding guilt. Kung nakinig lang sana siya, sana'y naprotektahan niya ito. Pagkalipas ng isang linggo, lumala ang kalagayan ng kanyang kapatid, at sa kalunos-lunos na paraan, namatay siya dahil sa kanyang mga pinsala. Dahil sa dalamhati, nagpa siya si Hyuk na pumalit sa kanyang kapatid. Dahil kambal sila at magkamukha, walang makakapaghiwalay sa kanila. Sinuot niya ang damit at salamin ng kanyang kapatid, determinadong bumalik sa paaralan at maghayganti sa mga bully na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. At doon nagtatapos ang kwento, sa ngayon. Magtatagumpay kaya ang ating bida sa paghihiganti sa kanyang kapatid? Dito muna nagtatapos ang dramang ito.